So ngayon naman mga boss, good news dahil kahapon isinumite na nga ni Pangulong Aquino, direkta yan sa liderato ng Kongreso kina Senate President Franklin Drilon at kay House Speaker Feliciano Belmonte itong draft Bangsamoro Law. Kaya naman ngayong umaga makakasama natin si Commissioner Salim Demuna mula sa National Commission on Muslim Filipinos. Good morning. Good morning, Jules. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apo, at kasama rin natin ngayon ang Chief ng Muslim Settlement Division ng NCMF Davao, walang iba kundi si Mr. Sami Buat. Good morning din po. Good morning. Okay, so let's start with Sir, Commissioner. Kahapon nga po good news dahil sa wakas naipasa na sa liderato ng Kongreso itong draft ng Bangsamoro Basic Law. Ano pong mga insights na dito? Siyempre, unang-una, ito ay sinyalis na talagang tinututukan ng gobyerno natin, lalo-lalo na ating mahal na presidente, ang usapin na ito. At hindi lang ito ipinapaubaya, talagang may mga taong siniseryoso ito dahil matagal-tagal na rin na huwag naman sanang dumating sa punto na mainip kasi talagang pinoproseso ang mga bagay na ito. At insyaallah, siyempre mayroon pa rin pangamba yung iba. Yes. Kaya lang, kailangan natin i-reach out, kailangan natin ipaintindi. At itong pagkakataon na pinadala sa Kongreso ang usapin na ito, ay lalong mabibigyan ng linaw ang usapin na ito. Yung mga provision ng draft na yan. Okay. At from there, siguro maiintindihan ng taong bayan, hindi lang ang Bangsamoro, hindi lang ang mga kapatid nating Muslim, maging Kristiyano man sila o maging lumad, Kumbaga, lahat talaga. ang usapin na ito. Kasi sabi nga ng ating mahal na presidente, Yes. ito yung mga bagay na sa magkakapatid walang malalamangan, wala ring maiiwan. Okay, Sir Buat, kamusta naman po yung pagtanggap ng mga kababayan natin sa Mindanao hinggil sa development kahapon? So actually, yun ang pinakahihintay. At least ito ay isang hakbang patungo doon sa katuparan ng isang roadmap patungo sa pagtupad ng pangakong kapayapaan doon sa Mindanao. Lalo na sa usaping itong MILF at sa gobyerno ng Pilipinas. Kasi ang ito na, isa sa mga roadmap is hinihintay na parang naantala nga pero inshallah hindi naman masyado naantala. Base doon sa time frame kasi from pag-draft ng Bangsamoro Basic Law, yun nga, ang susunod is transmittal to the core legislation. Okay. So ito ngayon ang hinihintay. Hopefully ito na ang signales na matupad talaga ang yung tinatawag na political solution sa Bangsamoro question. Yes. And sir, maganda na bring up niyo yan, no? Kasi syempre, what's next? Na naipasa na ngayon sa Kongreso. So syempre, responsibility nasa Congress na. So sir, Commissioner, ano na po ba ina-expect natin na magiging daloy ng proseso ngayon? Kasi ina-expect, sabi nga po ni Senate President Franklin Drilon na they're expecting na first quarter ng 2015. Insights na po? Ito naman ay mga bagay na hindi mo naman pwede siyang diretsahin kasi proseso nga, lalong-lalo na ang tatalakayin ay matatawag natin na legislative measures. So, yung mga yan, pag-uusapan ng maigi, magkakaroon ng debate, at from there, magkakaroon lalo ng magandang panukala from that debate. So, siguro, hindi naman pwede nating sabihin na kailangang madaliin. Yes. Ang importante doon na makagawa ng batas para sa Bangsamoro na tutugon, hindi lang sa Bangsamoro, maging sa bansang Pilipinas. Okay. Sir Buhat, meron pong mga lumalabas din ng mga news no, regarding naman sa Constitution. Pero sinasabi naman na hindi naman daw kailangan ng constitutional amendments kasi not necessarily na ARMM yung tawag doon sa autonomous region. So sir, sa tingin nyo ano yung mga mag-spark na mga point siguro sa debate sa Kongreso? Mabibring up pa rin kaya to? Isa sa mga tinitingnan nga na yung Bangsamoro Basic Law bago yan transmit doon sa is it can withstand the constitutionality ng mga provision. So ang amendments to the Constitution isa lang option kung kinakailangan. But basically as of now is tinitingnan diyan na wala nang kasi ang kasi is ang ARM nakasaad naman doon kasi ang binabatayan natin as of now sa pagsagot ng mga ganyan is yung Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Kasi basically, ang draft Bangsamoro Basic Law is a copy from Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Inugot lang doon? Yes. Okay. Kasi ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, yun ang political agreement. Para magiging batas yan, kaya nga nagkakaroon ng BBL, Bangsamoro Basic Law. So, para magiging batas. Okay. So, para i-comply yung ng batas is dumaan doon sa
sa Congress. Para paglabas niyan, isang batas na. Isang batas na ready for ratification doon mismo sa area ng ano. So basically, doon sa time frame is after ng ratification, yung arm is mawala na to give way to the Bangsamoro Transition Authority for in preparation sa 2016 na first election for the Bangsamoro Autonomous Government. Okay, Inshallah. good point again. Yeah. Sir, by 2015, we're hoping na maipasa na itong Bangsamoro Law. So, come 2016, of course, it's the national elections. Paano yung magiging adjustment ng Bangsamoro political entity nito? Malinaw naman yan at nakasaad din yan sa pinag-uusapan ng ating gobyerno at ang IMAILEP. Hindi masyadong malaki ang magiging adjustment kasi tayong mga Pilipinos at Bangsamoro ay talaga namang kumu-cooperate na sumasali na sa mga eleksyon na ito. Ito nga lang, mayroon siyang kaibahan kasi magkakaroon ng party, di ba? Yeah, Yung political Bangsamoro, inclusive siya, hindi siya sasabihin IMAILEP lang siya, hindi Yes. siya sabihin Yes, grupo yes. lang siya kasi inclusive nga siya base doon sa framework agreement on the Bangsamoro. Kakaroon sila ng party, so magkakaroon sila ng participation sa electoral processes. Pwede na rin tumakbo yung mga qualified natin ng mga Bangsamoro doon. Masabihin ko lang, hindi lang IMAILEP. Okay. Inclusive yun. Inclusive Sino mang siya. mga Bangsamoro yan at makasama doon sa political party na itatalaga nila, ay magkakaroon ng talagang malawak na partisipasyon. Okay. Sir, when we're talking about a party, single party lang ba to or pwedeng iba-ibang party ba? Siyempre ang baka maano tayo, ang Bangsamoro na hinahain ngayon, hindi pa rin siya tumitiwalag doon sa konstitusyon ng Pilipinas. Okay. So andun pa rin Yun yung malinaw dapat, andun diba? pa rin yung karapatan ng ibang party na mag-participate. Okay. Sir, by 2015, Sir Buhat, no, ano po inaasahan natin na magiging impact nito sa kabuuan ng bansa kapag naipasa na yung Bangsamoro Law? Yun nga, by 2015 is hopefully, yun na ang transition mechanism. Transition mechanism. Kasi after passing the law, then ratified by the majority doon sa autonomous region, is in place na ang Bangsamoro Transition Authority. So with that Bangsamoro Authority, sila na ang magtalaga ng isang ministerial form of government. Na at the same time, yun nga, encourage to organize more parties. Kasi doon makikita din ang democratic processes at saka yung electoral participation kung sino man ang gusto magtatag ng partido na sasali sa election doon sa 2016. Yes. So basically, ang 2015, ang impact niya is preparation. Yes. Preparation. At the same time, introduce na ang mga development mechanism based on the agreement. Based on the agreement. So, doon din matutupad yung ibang mga annexes, mga agreement that includes yung normalization, pati na mga development package na papasok na. Dahil yun na ang i-implement ng nakaupo doon sa transition, yung Bangsamoro Transition Authority. Basta asahan natin yung pag-unlad talaga sa pag-unlad. region na to. Pag-unlad ng kabuuan. Okay. Commissioner, ikinatuwa po ng international community yung nangyari pong development kahapon. So ano po masasabi nyo dito na halos buong mundo ay nakikisa sa tagumpay na to? Siyempre naman kasi sa ngayon, malinaw at nakikita ano yung nangyayari sa buong daigdig. So hindi doon exempted yung Mindanao. Maraming opportunities actually. So yung mga international communities masaya sila kasi mayroon din naman silang pwedeng maging participation tulad ng development ng mga resources natin, yung investment na opportunities, pwede ring magkaroon ng malawak na participation ng international at kailangan natin sila sa panahon na ito dahil malinaw naman at nakasaad na yan dyan sa mga sharing ng mga resources, yung sharing ng power na pwede tayong umimbita ng mga investor to develop yung Mindanao like yung sa Ligwasan Mars, yung other areas na mayroon pa mga resources na mga strategic. Yes. Okay. So sir, as we end, Sir Buhat, paano kaya makikilahok yung mga kababayan natin dito na syempre hindi lang to tagumpay ng mga kababayan natin sa Mindanao, it's development for the whole nation. So paano paano nila ma-appreciate to? Yun nga, isa sa mga prinsipyo na sa yung principle of inclusivity. Meaning, ang solution na ito, ang agenda na ito, peace agenda na ito is para sa lahat. So, ang participation iba't iba. We can participate to development and support, manifestation of our support
sa kapayapaan. Okay. Yeah, sa kapayapaan. Support sa kapayapaan. Okay. Alright, so thank you so much for your time, sirs. Ayan, marami na tayong developments ito, sir. Commissioner, lagi ka namin nakakasama hinggil dito sa Bangsamoro at maganda na halos every month nakikita natin na meron development nga dito sa political entity na to. So maraming salamat po sa panahon nyo. Muli mga boss, nakasama natin ang Chief ng Muslim Settlement Division ng NCMF Davao, walang iba kundi si Mr. Sammy Buat at si Commissioner Salim Demuna ng National Commission on Muslim Filipinos. Thank you so much. Thank you, Jules. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon naman, alam mo